Hansel and Myrtle from the novel Midnight Horror Stories na. Isinulat ni Henry Jen Estan. Kasagsagan ng bagyong Yolanda noon, wala kaming alam na may paparating palang malakas na ulan, naabutan kami sa isang bahaging gubat ng bulkan. Mahilig talaga kami mag-mountaineering ng boyfriend kong si Hansel Rodriguez, pababa na sana kami noon sa Kapatagan kasi madalas talaga ay inaabot kami ng ilang oras o kaya araw maakyat lang yung goal namin sa tuktok ng bulkan. Ito na talaga ang isa sa mga bisyo naming magkasintahan o para bang nagiging kasiyahan namin. Kapag may mga kanya-kanya kaming event sa buhay ay imbes na mag-date kami o celebrate, ito na ang ginagawa namin. Ako nga pala si Myrtle Gonzalez. Madilim na noon ang tila sunod-sunod na bumagsak mula sa langit ang malalakas na pag-ulan, natatakot nga kami kasi wala kaming masisilungan at baka magka-landslide dito sa paan ng bulkan. Kaya kahit gabing-gabi ay nakipagsapalaran kami at nagbabaka sakali ni Hansel, sinugod namin ang walang humpay na ulan para lang agad na makababa. Sobrang dilim na, halos maubusan na rin ng baterya at liwanag yung kaysa isa naming flashlight na gumagana, napakadulas na ng lupa, nagbabagsakan ang mga puno, madahon yung nadadaanan namin tapos parati pa kaming nagkakasugat kapag tumatama sa mga sanga ng puno yung alinman sa balat namin o kaya naman ay nadudulas. Na-stranded pa kami noong magkahiwalay-hiwalay kami ng mga kasama namin sa pag-akyat. Gutom na ako noon pero anong kakainin namin? Walang ibang nasa isip namin marating lang yung Kapatagan. Naubos na rin yung baon namin na sapat lang noong araw na iyon sa pag-akyat namin. Nagrereklamo na ako kay Hansel kasi namimilipit na talaga yung tiyan ko at para akong mahihilo. Pagod na rin ako sa kakakapit sa mga sangkay ng puno pababa. Puro putik na mga suot namin at saka ko naalala noong umakyat kami ay may napansin akong bahay sa gitna ng kakahuyan kaya agad na sinabi ko sa kanya ang tungkol dito. Kung maaari ay hahanapin namin iyon para magkaroon kami ng pansamantalang matutuluyan habang pinapahupa yung bagsik ng bagyo, kung tatanggap sila ng bayad na pera babayaran naman namin. Napapayag ko naman si Hansel at saka kami naglakad-lakad sa magubat na bulkan na ito para tunguhin iyon at hanapin. Hindi nga ako nagkakakamali ilang pang mga sandali noong maglakad-lakad kami pababa sa kakahuyan, malayo palang natanon na namin ang nagliliwanag na loob ng bahay, may nakasindi kasi na pugan na nagsisilbing ilaw at napasipat pa kami ng tingin sa parang yari sa lumang disenyo nito. Naaamoy pa namin na parang may nilulutong masarap doon, amoy tinapay. Napatikim pa ako at saka ako nakangiting sinambit kay Hansel na bilasan namin ang paglalakad. Hawak ang kamay niya nagmamadali kaming kumatok sa pinto ng ilang ulit, yari sa solid na kahoy yung pinto pero yung dingding ay yari sa bato. Napakasinauna talaga rin kong titignan. Pero parang hindi naman ito yung natano ko noon. Nagtataka lang ako ngunit hindi ko napinansin, marahil ibang bahay iyon at swerte na lang kami ni Hansel na agad makatagpo ng bahay. Itong bahay na ito, kumatok pa ako sa pintuan ng 3 beses, ang bango talaga ng parang bagong lutong tinapay. Sa tuwing nalalanghap ko yung mabango nitong amoy ay nanunuot talaga ito para maging dahilan ng mas lalo kulang pananakam sa gutom. Nakita ko si Hansel na alam kong ganun din ang nararamdaman. At saka kami nakarinig ng mga hakbang papunta sa pinto nung tila bumungad sa amin ang isang matandang babae na may tela sa likuran, kulubot na kulubot yung balat niya, may mahahabang puting buhok, sobrang payat at nagulat pa nga ako doon sa isang mata nung matanda, hindi pala nakakakita yung isang bahaging mata na iyon. Huwag kayo matakot sa akin, ano? Bang kailangan nyo? Tanong niya sa mahinhin na boses. Naglakas loob naman siyang sinagot ni Hansel na, kung maaari bang makisilong kami habang pinapahupa yung bagyo, magbabayad po kami kung kinakailangan. Nangungusap na ang aming mga mata sa matanda nung matigilan siya. Tila tumawa lang yung matanda at sa kanya sinabi muli sa mahinhin na boses na, yun lamang pala. O siya.
Maaari kayong tumuloy sa aking bahay, tamang-tama nagluluto ako ng mga tinapay. Napatanaw pa ako sa loob sa daming tinapay na nasa lamesa na saka napakasarap. Na siyang titikim sa niluto ko, huwag kayo mag-aalala, hindi ako maniningil ng bayad, pwede kayo manatili dito hanggang kailan nyo gusto. Pagpapatuloy nito na ay lahag niya pa yung kamay niya sa pinto na tila niyayaya na kaming pumasok. Nagkatinginan kami ni Hansel. Mukhang mabait naman yung matanda, kaya napangiti ako at nagpasalamat, at saka na kami pumasok sa loob para namin makasilong na kami at saka naman sumunod yung matanda sa amin at tinanong kami kung kumain na ba kami. Nagkatinginan muli kami ni Hansel at saka ako napahigpit ng hawak sa tiyan ko. Nung tanawin ko muli yung mga tinapay na umuusok pa sa lamesa. Huwag kayong mahihiya sa akin. Salita naman ng matanda at saka namin nahihiyang sinabi yung totoo na nagugutom nga kami. May pamalit ba kayo ng inyong mga damit? Basang-basa kayo, tanong niya muli sa amin at saka naman namin nakangiting tinugon na meron po. Pinasunod niya kami, dadalhin niya daw kami sa magiging kwarto namin at pagdating doon agad na kaming nagpalit ni Hansel. Pagkatapos ay naupo na kami sa inihanda niyang upuan at lamesa para bigyan niya ng malalaking tinapay na bagong luto at gatas. Gutom na gutom kami kaya mabilis na naubos iyon at saka niya muli kami dinalhan ng masasarap na tinapay na parang hindi kami magsasawang kainin sa sobrang gutom. Basta huwag lang kayo mahihiya na kumain, dahil bukas ng umaga ay magsasabaw ako tamang-tama sa malamig na panahon at ulan. Maraming salamat po, sambit namin ni Hansel. Kumain lang kayo ng kumain, marami pang tinapay dyan at tila nangangayayat kayo kaya kailangan nyo magpataba. Salita pa nung matanda, hindi naman po, pero salamat po Lola dahil napakabait nyo at maaalalahanin. Ngumiti pa ako sa matanda at saka siya pumunta sa bandang likuran namin para tapik-tapikin kami sa balikat ni Hansel. Basta kumain lang kayo ng kumain. Pagkatapos nga namin kumain, busog na busog kaming nahiga sa papag ng kwarto, walang kama, kaya banig lang yung gamit namin pero hindi naman kaso ito. Basta may matuluyan lang kami, napagkwentuhan pa namin yung matanda dahil napakabait niya at parang apo yung trato niya sa amin. Kinabukasan nga bumulaga agad sa lamesa yung sandamakmak na tinapay at yung sinasabi niyang sabaw. Agad na niyaya niya kaming kumain at ubusin iyon. Bakit hindi po kayo kumakain Lola? Tanong ko nung nakangiting pinapanood niya lamang kami kumain, sumagot naman siya na ayaw niya muna sapagkat may mas masarap siyang gustong kainin ang kaso pinapataba daw muna niya para malaman ito kagatin at malambot. Mukhang may paletsyong manok o baboy si Lola. Napakapihikan naman pero in fairness hindi nakakasawa kainin yung mga tinapay at niluluto niya kahit simple lang nauubos namin lahat at tila halos naging araw-araw ito. Umaga, tanghali, merienda, hapunan, madaling araw ginigising niya kami para lang tikman ang mga bagong luto daw niyang tinapay. Tapos napakarami nito at pinapaubos niya sa amin ng pilit dahil masasayang lamang daw. Siyempre hindi na kami umiiwas sa grasya. Parang tumataba na nga kami dahil kay Lola. Kumain lang kayo ng kumain. Salita niya uli nun, nang noong mapangiti siya at lumapit siya sa pagitan namin para tapik-tapikin sa balikat. Napapansin ko lang parati niyang ginagawa sa amin iyon. Kapag sinasabi niyang kumain lamang kami ng kumain. I started feel something weird. Samantala, isang gabi nagising ako parang hindi ako natunawan kasi parami na ng parami yung pinapakain sa amin nung matanda, kaya lumabas ako sa kwarto nun para uminom sana ng tubig, nang tila matigilan ako nung makita ko yung matanda na nagluluto na naman ng maraming tinapay at tuwang-tuwa pa itong kumakanta na yung mga pagkain niyang pinapataba ay mukhang maayos na at pwedeng-pwede ng kainin. Natawa naman ako ng bahagya nun at saka ako nagulat sa mga susunod na narinig ko. Mga laman nila ay tiyak na masarap kagatin at nguya-nguyain, ano kayang masarap na luto sa dalawa na dayong patabain. Tamang-tama lamang sa akin ilang buwan ko rin kayong dalawa nakakainin.
Uunahin ko ba yung lalaki o babae? Hihihihihi, tumawa pa siya na parang mangkukulam na nagpatindig sa balahibo ko. Nagpatikip na lang ako sa bibig ko nun at saka napaatras sa narinig ko. May luha nang namuo sa mga mata ko dahil bruha palang kumakain ng tao yung matandang ito. Dali-dali akong naglakad pabalik sa kwarto para sana sabihin kay Hansel ang tungkol dito pero matitigilan na lang ako nung may magsalita mula sa likuran ko. Nagugutom ka ba, Ineng? Tanong ng boses ng matandang bruha at saka ko na lamang pinunasan yung mata ko para hindi siya magduda. Unti-unti akong humarap at sinabing, iinom po ako ng tubig. Kumunat ang noo niya. Huwag ka uminom ng tubig. Uminom ka ng gatas at kumain ka ng niluto ko. Salita nito na kinagulat ko sapagkat sa pagkakataong ito ay nag-iba yung tono ng boses niya. Natatakot ako kaya tumanggaw-tango na lang ako at sa kanya ako pinasunod sa lamesa para bigyan na naman ng napakaraming tinapay at gatas. Hindi po ako masyado nagugutom. Hindi. Kumain ka ng kumain. Lola, antag ko. Kumain ka mabuti para mas tumaba ka pa. Muli lumapit siya sa akin at sa kanya tinapik-tapik yung balikat ko tas this time ngayon ko lang na-realize na sinusukat niya pala gamit nung kamay niya kung gaano na kami kataba. Natatakot na ako, halos manginig na nga ako nung nasa tabi ko siya pero ayaw ko lang ipahalata, ngumingiti ako ng pilit para hindi siya magduda. Noong madaling araw ginaisan ko si Hansel, hindi ako mapakali sa pwedeng ikapahamak namin sa bruhang iyon, halos hindi na nga ako nakatulog simula kagabi pa. Umiiyak na nga akong sinabi sa kanya na kailangan na namin umalis. Bakit? Tanong niya na may pag-aalala, tuluyan ang hindi ko napigilan na sabihin sa kanya yung mga nalaman ko. Totoo ba yon? Pero hindi tayo basta-basta makakaalis. Ilang araw na hindi tumitigil yung ulan at madilim pa sa paligid. Hansel, totoo yon. Papatayin tayo ng matandang iyon. Pinapataban niya tayo para kainin. Umalis na tayo dito, parang awa mo na. Natatakot na ako. Parang awa mo na. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Pinunasan pa niya yung mga pisngi ko para alisin yung mga luha ko at sa kanya ako niyakap ng mahigpit dahil sige aalis kami ngayon. Nagmamadali naming kinuha lahat ng gamit namin noon nang mapatigil kami sa gulat matapos namin makita yung malaking pugan at maagang pagpapaapoy sa kusina. Marahil ay pinaghahandaan na niya ngayon na iluto kami, kaya kinuha ko na yung kamay ni Hansel. Halika na umalis na tayo dito. At takot na takot akong hinihila na siya papunta sa pintuan para buksan iyon. At saka na lamang kami nagulantang noong pagkabukas ng pinto ay agad na bumungad yung matanda, sobrang nakakatakot na yung aura niya. Saan kayo pupunta? Saan? Sambit niya, kasabay noon ang paglabas niya ng isang matalim na itak na itinatago niya mula sa kanyang likod. Nagugutom ba kayo? Salita niya pa noong biglaan siyang ngumiti, ngiting nakakatakot na hinding-hindi mo malilimutan. Sige na pumasok na kayo sa loob at kumain na kayo ng kumain. Kailangan yung tumaba. Nagsimulang tumulis ang tingin ng mga mata niya, pinaglalaroan yung talam ng itak, at sa kanya akmang gagamitin sana iyon sa amin. Subalit naunahan ko na siyang naitulak para tumalsik yung hawak niya at magmadali kami ni Hansel na lumabas at makatakbo para lang makalayo sa bruhang iyon. Akala ko makakatakas na kami. Napahinto kami sa pagtakbo nung makita namin siyang lumabas muli sa harap namin dito sa kagubatan hawak yung itak. Tumakbo muli kami, natatakot na mahuli nung bruha at habang tumatakbo kami dumating sa puntong biglaan na lang may humablat sa kamay ko noong halos magkakandapa-dapa kami sa madulash na lupa. Nagulat kami pareho ni Hansel nang makita namin yung matanda. Hinihila na niya ako para kunin at hindi naman pumayag si Hansel na ibigay ako, kaya nakipaghilaan siya sa bruha at saka naman nun dali-daling pinag-iitak ng matanda yung braso ko. Pagkatapos nakatakbo na kami noon at nakalayo. Kasabay ng malalakas na pagbagsak ng ulan, umaagos yung malalapat na dugo sa braso ko na makikita ko na lang naputol na halos lumalabas na yung buto.
Nakatakas kami noon sa bruha, ang kaso may kinuha siya sa parte ng katawan ko, at iyon ang kaati ng braso ko na tinaga niya. Hindi ko malilimutan yung mga pangyayaring iyon, tumatak na sa isipan ko gaya ng iniwan niyang remembrance sa akin. Paulit-ulit ako binabangungot ng alaala na papatayin niya kami at kakainin, na dinadaan ko na lang sa mariing panalangin na minsang muntik na kaming biktimahin ng isang mangkukulam na tao ang siyang gustong kainin.